Hi guys! Last week of June ay nagbakasyon po kami sa US. Wow, ang sosyal! Pabaka-bakasyon! Kaya sobra ho kaming nanaba dahil sa dami ho ng aming mga kinakainan. At nang magpunta kami sa kanilang pinagmamalaking Grand Central Terminal, ay nagutom kami kaya kumain muna kami. Siyempre yung kinain ko si Tito Oji ang bumayad. Second day namin sa New York ay siyempre may nagpa-lunch sa amin. Si Ate Rose, Tita Rose o Ninang Rose. Hindi ka man ina-expect lang. Tita Rose. Ninang Rose ko na yan. Hay, Diyos ko po, parang Pasko. Salamat po talaga. Dahil sa binigay ninyo, parang nawala ang gutom ko at hindi ako nakakain. Gawa nga ng parang ako'y mas nabusog doon sa ibinigay kaysa din sa aming kinakain. At saka rin naman ay Thailand food. Hindi ko alam kung paano rin kainin. Kaya ako'y nakikigaya na lang kung paano nila rin kinakain. Kamray ata ang pangalan ng restaurant ari. Padalawang kain ko na ho din sa Thailand food na ari. Ari ho ay sa Queens, New York. Nung gabi naman ay dini kami kumain sa Leonard. Dini pa rin sa New York pero parang ari probinsya na nila. Ang okasyong ari naman ay binyaga ng anak ni Sir Romer. Ang problema naman dini, ako ay maagang nabusog. Gawa ng may pinapakain sa amin. Ano kayong tawag doon sa pinapakain bago magsimula talaga yung mismong kainan? Dapat pala kapag kagayon ay hindi ka nakain masyado ng pagkarami-rami. Eh, alam nyo naman ako para akong patay gutom. Talaga naman binusog ko na ang sarili ko. Eh, may mas boga pa palang ihahayin. Ariga, tingnan ninyo yung mismong handa. Inang, Diyos ko puro de. Kung pwede nga lamang ako mag-Sharon at may uuwi sa aming bahay kasi ang tagal ko pa din eh. Baka rin mapanis na din sa US kapag ka-RA itinago ko. Ari pala yung pinakain agad sa amin ng pagkadating namin. Ano kung tawag din yung parang pika-pika? Ari na ho si Boss Romer ang nag-invite ho sa amin. May-ari po siya ng RCC, yung mga teacher na gustong magturo din sa Amerika. Ayan, at pagkatapos nga ng kainan, abay may inuman din. At grabe ang mga pulutan. Ang sasarap. Pero para mas masarap pa din ang mga isaw na pulutan at saka yung balo. Last day na ho namin din sa New York at pinag-lunch ho kami din ni Ninang Rose. Thailand food din ho, ari, pero parang mas masarap ho doon sa una namin kinainan. Yes, opo, sobrang sarap ho. Ang dami nga lamang naming natira dahil sobra naman ho ang in-order sa amin ng Ninang Rose. 5 lang naman kami kakain pero ang in-order parang 20 tao ang kakain. Hi! Good morning people! Nandito na ho kami sa California at kami naman ho ay papunta ngayon sa Las Vegas. Pero dahil nagutom kami sa biyahe, kaya kakain muna kami din sa Inside Out. Tama? In-N-Out Burger pala. Sabi nila kapag daw ang mga artista Pilipino ay napunta din hindi daw maaaring hindi sila kakain din sa In-N-Out Burger. At din nga ho kami nag-stay sa Aria Hotel din sa Las Vegas. Yamay! Abay, syempre, maraming salamat pa din kay Boss Romer. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka ako'y natumba na sa gutom. Siya ho lahat ang nasagot ng aming kinakain din Bago ho kami bumalik sa Corona, California, ay kami muna ay nagpunta din sa aming kababayan. Taga-Taal ho siya, pero may maganda ho siyang bahay at trabaho din sa Las Vegas. Kaya naman, iikot ko kayo sa kanyang napakagandang bahay. Oh, alam nyo na, kapag may swimming pool, ang lakas makayaman. Labas pa lamang ariha. Pero din sa Amerika, sobrang gaganda ng kanilang likod. Yung likod ng bahay, backyard. Sa Pilipinas, wala masyadong backyard. Parang sa Pilipinas, ilan lamang kami may mga backyard ang bahay. Wow! May backyard ang bahay, ang yaman! Hindi ako nag-breakfast sa hotel para pagdating nga namin din ay talaga ma-enjoy ko ang pagkain dahil nabalitaan ko na sobrang daming piniprepared na pagkain sa amin ni Sis Cathy. Oh, ang taray ko din sa US.
wine ang iniinom ko. Samantala kapag ka nasa Batangas ako sa Pilipinas, ang iniinom ko ay tuba. Tinama ka na magaling, hindi naman sanay ang tiyang ko din eh. Amazing. At ari na nga ho ang pinaka-highlight. Dahil nilasing ko na ho ang may-ari ng bahay, ay di nila ho kami din sa kanilang kwarto, sa kanilang closet. Dahil meron sila dining lagayan ng kanilang maraming sapatos. Ay ang iba daw din hindi na ginagamit, kaya pinamimigay na nila. Ang iba din ay bagong-bago at hindi pa nasusuot, kaya ibibigay sa amin. Thank you so much, Miss Cathy. Thank you so much. Sir Del. Thank you, Kuya Del. Thank you so much. Ang dami yung shoes na hindi pa nagagamit, kaya pinamigay na niya. So there's only one. Ilan lang ito sa buong mundo? 10? Ha, isa lang. Ikaw ang nakabili. Oh my God. At tapos ito, 10 lang. 10 lang may tao sa mundo. Bakit hindi mo naman sinusuot? Gusto ko din ang sapatos na rin, kaso ako'y nahihiya at nabigyan ako ng isa, baka naman sabihin ako'y abusado na. Pero kaganda, ano nga? Nandito naman kami ngayon sa isang mall malapit sa Orange Country. Kumbaga sa Pilipinas, aray nasa Makati, BGC, or Rockwell. Basta aray parang isang pangmayaman na mall din sa Amerika. At syempre kami ikakain na naman, courtesy of Sir Romer and James. Salamat sa inyo dahil lagi nyo kaming binubusog. In fairness naman sa kinainan naming are ay napakasarap ng pagkain nila. Tsaka parang feeling ko mahal, pero hindi ko na pinoproblema kung mahal dahil hindi naman ako ang babayad. Yes, opo, ang sarap na kinakain namin din, pero sobrang kapal po ng mukha ko dahil hindi ako naglalabas talaga ng pera din. Pechangs nga pala ang pangalan ng resto, pero para sa kwento nila, meron ganito sa Pilipinas, pero nasarado na yata. Alas 8 na po ng gabi dito sa California, pero tingnan din po ninyo kung gaano kaaga. Sa Pilipinas, ang alas 8 ng gabi ay madilim na. Pero dito, ayan, super liwanag. At ang pogi na. Hi, boss! Ang liwanag pa ng alas 8 ng gabi. Hi, mga kababayan! Ako ay nandini ngayon sa San Diego. Maraming mga malalaking ship din na ginagamit daw are sa mga gera o kung ano pa mang pangkalakalan. At kami ay nagutom. At ang aming kinakain ay courtesy of Tita Mary Ann Opeña na, Diyos ko po, ipapatayin din kami sa busog. At kinabukasan nga ay dinala niya kami sa binyagan ng kanyang apo kung saan siya ang nagluto ng ilang putahe at pagkain din sa handaan. Yes! Opo! Kaya hindi nyo mamimiss ang mga pagkain sa Pilipinas dahil kay Tita Mary nagluluto siya ng mga pagkain pang Pilipino. I mean, mga putahing Pinoy. Tingnan ninyo ang mga handa din sa Amerika kapag kami mga binyagan o kung anumang okasyon, parang walang karne sa atin. Buti na lang si Tita Mary ay nagluto ng Shanghai at pansit. Yun nga lamang, hinahanap ko din ng atay ay hindi ko rin makita kung nasa ng atay. Hindi ko alam kung paano kainin ng mga ito. Tumingin na lang tayo sa mga kumakain kung paano nila ginagawa. Kung paano ba kainin ng mga ito. Hindi ko gaya na lang ako sa kanya. Ayan si Ate Ian, oh. Pansit ang kinain at Shanghai. May Shanghai at pansit pala, so Shanghai na lang ako at pansit. Dahil alam kong yun ang alam kong kainin. Huwag na tayo magpanggap. Salamat ho sa Diyos dahil wala na ho kaming ginawa din kundi lumamon ng lumamon. Ariyata talagang ibig sabihin ng masarap na buhay. Yung kakain ka na lang ng kakain. Tapos wala kang nilalabas na pera. Sa tunay ho, ang dami pa rin hong mga Pilipino na nag-i-invite sa amin para kami ikain. Ay kulang na nga lang sa oras, sa araw, kaya hindi namin mapagbigyan lahat. Pero salamat sa inyong lahat.
Dahil talaga naman binusog nyo kami ng inyong pagmamahal. Ipinaranas nyo ho sa akin ang masarap na buhay. Ako po, ay sadya naman busog na busog kami dinner. Meron pa kaming dinner, nakakainan naman. Saan pa kaya namin ipaglalagay iyon? Ayan na nga at may nag-invite sa atin ng dinner. Pero bago yan, ipapasyal ko muna kayo sa kanilang bahay dahil kaganda din ang kanyang bahay. Tingnan nyo naman wala masyadong kagabit-gamit. Pero ang sarap tingnan ng aliwalas, ang sarap sa mata. Naku po ay nakaready na pala ang pagkain pero magpapahulaw muna kami dahil aakyat muna kami sa taas para mag-house tour. Kasarap din naman na maninginingi ng mga bahay din sa Amerika, mga bahay ng mga kababayan natin. Dahil kaganda naman. Dahil pag sa Pilipinas, parang hindi naman ganito ang mga bahay sa Pilipinas. Pwede namang iyon, di yun ay sa mga pangmayayaman o sa mga pang subdivision. Pero yung tulad natin na nandito tayo sa mga bukid, especially sa probinsya, ay hindi gayon. Dahil ang mga bahay din ay parang hindi tinatambayan. Sa atin, ang mga bahay ay laging tambayan ng mga kapitbahay. Di ba ga, open talaga sa atin. Din sa Amerika ay parang hindi masyado. Ngayon naman ay nasa bahay kami ni Ate Lani at ni Kuya Alvin na kababata ni Tito Ogie sa Maynila. Ito naman ay LA na. Wow, LA! At grabe din sila magpakain. Kainaman naman. Kami lang naman nakakain pero parang fiestahan sa kanila. At ang sarap ng kanilang mga pagkain na inihanda para sa amin. Sobra. Kaya thank you very much. Grabe yung mga pagkain ipinapakain sa amin ng mga kababayan natin dito, ng mga Pilipino. Talagang yung pagkain nila, parang ramdam na ramdam mo yung pagmamahal. Wow, ang dami ko sinasabi, ay pangkakain na lang. Kaya naman, Diyos ko, ang itinaba namin din sa Amerika ay kainaman. At ako naman, bilang patay gutom, ay di kinain ko ng kinain lahat ng mga pagkain din dahil hindi ko na alam makakain sa Pilipinas. Ay siya, paano? Sana'y nag-enjoy kayo sa aking vlog na rin, ha? Salamat for watching! Bye-bye! Nagutom kayo, ano?